Welcome to another inspiring episode of the 700 Club Asia. And to all our kababayans all over the world, warm greetings from all of us here. May your day be blessed, whatever circumstances you are in right now. In this world we live in, success is defined by the amount of wealth, the power, and the popularity of a person. But true success is not measured by those external factors. Rather, it is measured by our relationship with God and how we live according to His will. As King Solomon said, life without God is meaningless, hollow, and fruitless. Pursuing worldly success and pleasure is like chasing after the wind. He wrote that in Ecclesiastes 1:14. Tama yan, that is so true. Success is fleeting and uncertain. It can disappear in thin air if God is not with us. Nangyari yan sa buhay ni Rain. Panoorin natin ang kanyang kwento. Bagamat lumaking walang suporta ng isang ama, naging mahusay na mag-aaral si Rain. Parang naging achiever kasi ako academically. Kayang-kaya kong iraos yung grades ko sa school kahit minimal lang yung ginagawa ko. Doon nabuo ang tiwala niya sa sarili. Nakilala man ni Rain ang Panginoon habang nasa isang Christian school, wala siyang naging personal na relasyon sa Diyos kaya madali siyang natangay ng kasalanan at mga bisyo. Tubig na talaga sa akin yung alak. Ganyan. Wala na siyang lasa. Kaya ko mag-spend ng malaking amount para lang magpainom, ganyan. I feel in control sa buhay ko. Nang makagraduate ay nakakuha ng magandang trabaho si Rain sa isa sa mga bigating kumpanya sa Pilipinas. Sa patuloy na pag-angat niya sa karera, lalo pang naging mataas ang tingin niya sa sarili. Naging idol ko yung sarili ko. Pag binigyan ako ng trabaho, I can do it excellently. Pag sinabihan ako ng boss ko na gawin mo to, ipopromote kita, alam ko na in my head that I can do that. Sa kabila nito, humantong siya sa isang biglaang desisyon na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. I'm doing well sa trabaho ko sa Pilipinas. No, team lead ako doon. Tapos na-burnout ako. Workaholic kasi ako noon na-burnout ako. Parang ang dali lang sa akin bitawan yung trabaho ko. Kaya nung inaya ako ng pinsan ko na pumunta ka ng Singapore, ang sabi ko talaga, yes, sige, magre-resign na ako. Nag-resign ako. Ganun kalaki. Ganun kalaki talaga yung ulo ko nun. Nakipagsapalaran si Rain sa Singapore, pero bigo siyang makakuha doon ng trabaho. 9 months akong walang trabaho. Bakit ganon? Magaling ako. Hindi ako nakakaroon ng trabaho sa Singapore. Magaling ako sa Pilipinas. Bakit sa Singapore walang kumukuha sa akin? Dahan-dahan namang kinatagpo ng Panginoon si Rain, isang paanyaya na dumalo sa Kristiyanong simbahan ang kanyang pinaunlakan hanggang sa maging bahagi siya ng isang Bible study group sa Singapore. Ngunit isang araw, nawalan siya ng pag-asa. Yung kinita ko sa Pilipinas na sinisave ko, yung savings ko doon, naubos na. Kasi for the 8 months, nagpapadala pa rin ako sa nanay ko kahit wala akong trabaho. Kasi para sa akin, I'm the provider. Hindi ko masabi sa nanay ko na ubos na yung savings natin. Ano ba? Parang the whole night asking, Lord, ano bang ay naantay natin? Ano na lang, ganito na lang. Sabi ko sa kanya, pakinggan mo ko this once. Bigay mo sa akin yung hinihingi ko sa yung trabaho. Huwag mo kong pauwiin ng Pilipinas ng ganito dahil di ko talaga kaya. Then kikilalanin kita. Kinabukasan at 9 a.m. Nag-ring yung phone ko. It is the first job interview na na-receive ko for the longest time. After an hour, there's another company that called me. Tulala talaga ako. Na parang, Lord, kaya mo mag-answer ng ganon? Kabilis. Tapos na-ask ko talaga yung sarili ko na maybe I'm just not asking. No? Maybe I'm just waiting for myself na talagang kayanin ko to, mag-go through ko to, makahanap ako ng trabaho. Hindi talaga ako nag-aas sa Lord. Nakapasok si Rain sa isang aviation company. Pero kalaunay, naging prioridad niya ang trabaho. Taong 2014, napabilang si Rain sa isa pang simbahan sa Singapore kung saan siya naging mas aktibo at napalago ang kanyang pananampalataya. Patuloy na nag-alab ang pag-ibig ni Rain kay Jesus.
Tinuruan siyang magpakumbaba ng Diyos na nagbunga ng buong pusong paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng discipleship ministry. Nag-change sa akin yung pagmamalang ng Panginoon. Wala nang iba. Nakita ko siya in my surroundings, nakita ko siya in the people, in the church, in the life group. Kaya nag-overflow lang din siya sa akin. Na ngayon it's my turn to show the love of Jesus sa ibang tao. Ang Rain na dating puno ng sarili, ngayon ay inialay ang sarili para sa pag-abot ng mga kaluluwa sa Diyos bilang isang ministry leader, street evangelist at missionary sa Singapore. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Before, I'm relying on my own self, on my own knowledge, my own strength. Pero kasi ngayon, ang difference is, sa lahat ng gagawin ko, lagi kong kailangan si Lord. Nako, Peter, I can really relate with Rain. Before I met the Lord, ganyan din ako. I relied on my own strength. And then God allowed me to go through a humbling process. Yun na nga, yung job na inaasam ko rin, biglang nagkaroon, in a way, nagkaroon ng freeze hiring. So, nawala ako sa job na yun. And then, that made me realize, apart from God, I am nothing. I mean, He also gives me the strength, or He gives me the ability to make wealth or to even do my job well. And so, ayan, minsan, di ba, God will just humble us so that we can acknowledge first, Lord, I need you. I can't do this on my own strength. And that's every day, because sometimes talaga when we get by with our talents, with our abilities, with our natural, for a lack of a better word, galingness. Yes. Di ba? We forget the Lord. Yes. And that's what we have to watch out for. I think in everyone, there's a little bit of that. Yung iba lang, we let it get out of hand. Alam niyo po, the best part of our lives is really being with God. Not with our earthly success, because God is forever. He will never change. As the Apostle Paul says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Ang isa pang pagkakamali ni Rain noon ay ang pagiging proud niya. Alam natin that pride is considered a deadly sin. When we are proud, we are so consumed with ourselves. The psalmist wrote, "In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God." That is such a verse that should give us a wake-up call. Yes. Para bang we don't need God, we're self-sustaining. Throughout the scripture, we are told about the consequences of pride. It says, pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall. Better to be lowly in spirit along with the oppressed than to share plunder with the proud. When we are proud, we take credit for our success, which belongs to God. We get the glory that belongs to Him. He is the one who enables us. He is the one who strengthens us, who sustains us to accomplish everything. You know, if you find yourself in this situation, it is a dangerous path. Come to God. Surrender everything to Him. Surrender your life and accept Him as your Lord and Savior. If you want to do that now, then follow us in this simple prayer. Dear Lord, I have shut you out of my life because I have been doing things by myself. I have been trying to survive. And just because I can do it, I think I'm just able to do it every single time without even consulting you, without even considering you. But I realize you are the God of all the earth. And yet you love me unconditionally in spite of me being so rebellious and so prideful. So right this moment, Lord,
I ask your forgiveness as I humble myself and ask you to just cleanse me from the sin of pride in my life. And I totally am declaring my dependence on you. So Lord Jesus, I invite you now to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will give me wisdom, to be the God that will direct my path, to be the God I will lean on and consult and pray to every single time. Lord, thank you for loving me. Thank you for accepting me. Thank you for giving me a brand new life with you. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen and amen. Amen. Ngayong tinanggap niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, taglay niyo na ang buhay na walang hanggan. Ito'y tunay na tagumpay na kailanman ay hindi maglalaho. Ang sabi ni Apostle John, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang mga nasa ng mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hello everyone, I'm Rain Matienzo and I'm inviting you all to watch CBN Asia's Holy Week special, Tugon. Paano sasagutin ni Lord ang aking prayer at isusulat ang aking love story? Abangan mo yan sa GMA. Sa dami po namin, 12 po kami magkakapatid, gustuin man po namin kumain ng maayos na sapat sa amin, kakarampot lang po yung pagkain na nakahain sa aming hapag. Kung titingnan mo, hindi ka talaga mabubusog. Kahirapan ng pamilya ang nagtulak kay Edwin upang makipagsapalaran sa Maynila mula sa Mindoro. Alam ko na yung sitwasyon ng buhay. Kaya pagka-graduate ko po ng elementary, hindi man gusto ng magulang ko na umalis ako, umiyak nga si nanay noon, pinilit ko pong umalis, makisakay ako doon sa lancha na papuntang Manila. Sa murang edad na 12, sumabak sa trabaho si Edwin at tinanggap maging ang pag-aalaga ng mga baboy, pati na ang pagiging boy o helper ng kanyang amo. Subalit, hindi naman po ako sinilduhan kasi bata ako eh. Isipin mo, kahit sa amin sa probinsya, 3 beses pa naman kami kumain. Kahit saging lang. Nung nandyan po ako sa Manila, alam nila may trabaho ako pero hindi nila alam. 1 beses na lang ako kumakain sa isang araw. Wala na, payat na talaga ako. dito na pagdesisyonan ni Edwin na ituloy ang pag-aaral ng high school sa probinsya upang makakuha ng magandang trabaho. Nakatapos siya ng high school sa edad na 22. Sa pamamagitan ng mga missionary, nakilala ni Edwin ang Panginoon at tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. Nabatid ni Edwin na hindi material na bagay kundi relasyon sa Diyos ang susi sa kasaganaan ng buhay. Ito ang naging baon niya sa pagharap sa mga pagsubok. Hindi ako nagkaroon ng hinanakit kay Lord na bakit ganitong buhay na naranasan ko. Jeremiah 33 verse 3. Yun ang binigay sa akin ng Lord na sabi niya, tumawag ka lang sa akin, ay tutugunin kita. Di nagtagal, nakapagtrabaho si Edwin bilang gwardiya sa isang eskwelahan sa Bulacan. Dito na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng maliit na pamilya. Ipinagpatuloy ni Edwin ang paglilingkod sa Diyos hanggang sa makatanggap ng panawagan na maging pastor. Ngunit tinalikuran ito ni Edwin at umalis patungong Dubai taong 2008. Kasi tinatakbuhan ko po yung ministry na binibigay sa akin, sa totoo lang po. Tapos pagdating doon, nakipag-usap ako sa Panginoon, Lord, 3 buwan na wala pa po akong trabaho. Ano po ba ang dapat kong gawin? Minsan in-invite ako nung isang Kristiyano din doon. Sabi, samba tayo kabayan, samba tayo. Sumama po ako. Akalain niyo po ba, pastor din ang magpapasok sa akin ng trabaho, si Pastor Mario. So hindi ko talagang si Lord hahabulin ka kung may kuling ka sa Panginoon. Hinabol po ako ni Lord. Nakapagtrabaho si Edwin sa Dubai bilang aircon installer. Dito niya naalala ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay.
Kasi mula noon hanggang ngayon, di naman niya ako pinabayaan eh. Kahit sa kabila, nagkaroon ako struggle sa buhay. Pero si Lord nandun lagi hanggang sa makarating ako ng Dubai. Kaya lagi kong sinasabi kay Lord, maraming salamat talaga, Panginoon. Taong 2010 nang umuwi si Edwin sa Pilipinas at nagpa siyang tumugon sa tawag na maging pastor. Dito, sa isang simbahan sa Candaba, Pampanga, mainit na ginagamit ng Panginoon si Edwin sa pag-abot sa kanyang mga kababayan. Itinuro ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng Bible study. Sa patuloy niyang pagsunod sa Diyos, pinadaloy pa ng Panginoon ang mga pagpapala. Napagtapos nilang mag-asawa ang kanilang isang anak sa kursong mechanical engineering. Naipagawa rin nila ang sariling bahay sa tulong ng kanilang anak. Sa verse na binigay sa akin ni Lord, tama ka talaga, Lord. Sabi mo, kung anong kailangan ko, sabihin ko lang sa iyo, mag-pray lang ako sa iyo, bibigay mo. Ito matagal ko nang pinag-pray ito, yung bahay na ito. Binigay ni Lord. Sa kanyang pagbabalik tanaw, isang bagay ang napatunayan ni Edwin. Pinatatag na ako ng Lord. Pinatibay na ng Lord ang pananampalataya ko. Dapat po tayo ay patuloy na sumunod at maglingkod sa Panginoon sapagkat siya po ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Walang iba po, si Jesus Christ po ito, mga kapatid. How ironic. He was running away from God because he didn't want to be poor. But when he served God, dun siya nagkaroon ng bahay, no? Oh, that's also when God provided for him, actually. Amen. The Bible teaches us that true success is not about worldly wealth. It is not about power or status, but true success is about living a life that reflects our obedience to God, loving God and our fellow men, and serving others that bring glory to God. If you are in a situation where you are so focused on achieving success apart from God, let me pray for you right now. Lord God, there are people who are watching right now and they keep pursuing worldly success. And in so doing, they feel burned out, they feel empty. There's really no true joy and peace. So Lord, we just lift them up to you. Lord, we pray that you allow them first to have a relationship with you, to pursue you, to be intimate with you. And in so doing, Lord, they will find the true joy, the true peace, and the true success that is only found in you, Lord God. Father, bless them as they follow you, Lord God, and bless their families and their loved ones and even the work of their hands. In Jesus' name we pray. Amen. There's someone that the Lord is wanting to single out right now. You've been working so hard and you've achieved a lot. In fact, you have 4 homes, but you're unhappy. You're sad all the time and you're so pressured to perform, to make it better. Another year has to be better than the last. The Lord is saying to you, I am the God who is your significance. I'm the one who defines you. And until you embrace that truth in your life, you will never find happiness. You will never feel fulfilled. So kapatid, this very moment, the Lord is touching your heart. Would you acknowledge Him? Would you come before Him and say, Lord, you are the God that gave me all of this. So Lord, forgive me for thinking I did it all by myself. So just acknowledge the Lord and He is so willing to just embrace you right now, kapatid. Receive that by faith. And there's one you have been praying for a deal to push through for so long and you're wondering, does God care for me? Does God ever hear my request? The Lord says, I do. And watch and see what will happen in your life in the coming weeks, says the Lord. I am going to meet your need, says the Lord. Receive that by faith in Jesus' name.
There's also somebody who's watching right now who's going to undergo an operation. You're fearful. We pray that the Lord's peace will reside in your heart and that God will be the one overseeing the whole operation. It will be a successful operation. Be confident in the Lord and put your trust in Him. There's also somebody who's watching right now who's going through chemotherapy, actually several people. The Lord, He will sustain you through this chemotherapy. You will not die, but you will live, and you will live for the Lord. He will give you a second lease in life, but live it for the Lord. There are also people who are watching right now, nabaon sa utang. The Lord wants you to be able to pay your debt, so He will release you from that debt. Mababayaran niyo po ang inyong mga utang. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nakakarinig na ako na nagpa-plan sila na mag-separate. Isang gabi, nakapanood si Nadine ng The 700 Club Asia. Then sabi po ni Peter Kairos na kung ikaw may problema ka sa family mo, aayusin ng Panginoon yan. Ako yung kinakausap dun sa prayer na yun na parang nagkaroon ako ng comfort, naiyak ako. May lumabas na number sa screen na if you need prayer, ganyan. 9 years old si Nadine nang tumawag siya sa CBN Asia Prayer Center para humingi ng payo at panalangin. Matapos nito'y naikonekta sila sa isang Kristiyanong simbahan. Pero tuluyang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Napabarkada si Nadine, nabuntis sa edad na 14 at napasok sa abusive relationship. Sabi ko, Lord, ayoko na. Pagod na ako. Very clear sa akin that time. And dito lang ako. I'm with you. Ang bata ko pa lang, pinakilala niya na yung sarili niya eh. Hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy siya sa buhay namin. Bumalik si Nadine sa Panginoon hanggang sa nakilala niya si Albert na buong pusong nagmahal sa kanya at sa kanyang mga anak. Buo na ako. Redeem ako. Na-restore ako. Kasi si Jesus lahat yun. Maraming salamat dahil pinili ninyong maging daluyan ng pagpapala. Through your monthly giving, our kababayans in need have access to a 24/7 prayer center. We are also able to showcase God's redemptive love and lives are transformed. To continue partnering with us, send your support by scanning our QR code. Thank you so much and God bless you. Sa murang edad ni Paul ay kalinga at atensyon na ang kanyang natanggap mula sa lolo at lola na nagpalaki sa kanya. Subalit nang bawiin siya ng kanyang mga magulang, kabaligtaran ng kanyang inasahan ang naganap. I'm expecting na sila yung mag-aalaga, na yung ginagawa ng lola ko, yung ihatid ako sa school, susunduin ako, tuturuan ako. But instead, naging helper ako sa bahay. Ako yung nag-aalaga sa mga kapatid ko. Since bagong panganak lang yung bunso kong kapatid, ako yung nagtitake care sa kanya. Pinapadede ko siya. Kasi ang mom and dad ko nag-work eh. Sa pagkauhaw sa atensyon, pumasok si Paul sa iba't ibang relasyon sa akalang matatagpuan doon ang inaasam na pag-aaruga. Girlfriend ko talaga, hindi ko mabilang, siguro 15 or 18, parang ganon. Honestly, ang sineryoso ko lang doon, mga 5 or 7. Then the rest is flings na lang. Umikot ang kanyang buhay sa papalit-palit na relasyon at pagpapapansin sa madla. Varsity player ako. Tapos at the same time, naging officer ako ng ROTC. Hanggang isang araw, napukaw ng isang babae ang kanyang atensyon. Nagkukwentuhan kami tungkol sa babae. Sinigawan ako, ingay-ingay mo! Ginanon ako. So na-challenge ako, tinignan ko, maganda to ah. Sige, maingay pala ako ah. Sabi nung kasama ko, pre, hindi ka kilala. Pare, huwag kang mag-alala, magpapakilala ako dyan. Until such time na na-inlove ako sa kanya. Naging magkasintahan ang dalawa. Pagtuntong nila ng 21 anyos, ikinasal si Paul sa kanyang nobya. Ang atensyong hindi niya nakuha mula sa mga magulang ay patuloy niyang siningil sa asawa sa pamamagitan ng madalas na pakikipagtalik. Subalit, humantong sa puntong naisantabi ito ng kanyang asawa. Pag nagkakaanak na kayo, nawawalan na ng gana yun, lalo na yung babae. Kami mga lalaki, hindi naman kami basta nawawalan ng gana. Tapos doon ako nagsimula ulit magkaroon ng third party.
Bunga noon ay muling hinanap ni Paul sa ibang babae ang atensyon, dahilan upang mabuo ang malaking distansya sa pagitan nila ng asawa. Di nagtagal, nagresulta ito sa kanilang hiwalayan sa loob ng kalahating taon. Nakuha man niya sa ibang babae ang hinahanap na atensyon, hindi pa rin ito ang naging susi para maging maligaya. Nabuhusan siya ng malamig na tubig. Muli niyang sinuyo ang asawa sa kagustuhang mabuo muli ang kanilang pamilya. Sa kabila ng mapait na hamon sa kanilang pagsasama, piniling magpatawad ng kanyang may bahay. Nagbago ang kanilang pagsasama matapos ang tagpong iyon. Taong 2011, nagtrabaho sa Singapore ang kanyang kabiyak upang masuportahan ang pamilya. Doon, nagsimulang mapabilang sa isang Kristiyanong grupo ang kanyang asawa. Ito ang naging daan upang makilala ng kanyang asawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Di nagtagal, sunod na nagtungo si Paul sa Singapore kung saan namayagpag ang kanyang karera bilang marketing director sa isang real estate company. Ang sweldo ko pumapalo ng 80,000 a month. Nandun na yung pride ko. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pag-asenso, binawi ng Panginoon ang kanyang tagumpay. Nawalan siya ng trabaho sa loob ng 1 buwan, bagay na ipinagbabawal sa batas ng Singapore. Lalo mang naging matigas ang kanyang puso sa Diyos dahil doon, pinaranas pa rin sa kanya ng Panginoon ang kanyang himala. Pagpasok ko ng immigration, ang dami ng tanong. Binuksan lahat ng bag ko hanggang sa lumabas yung immigration officer. And that was the first time that I prayed to God. Lord, if only you will let me go in Singapore, I will let you use all of my talent without me asking anymore na kapalit. Kasi dati hinihingi ko yung pagmamahal ng parents ko. I will just serve you. Yun lang po, Lord. Nakalusot si Paul sa pag-uusisa ng mga otoridad at naipagpatuloy niya ang pananatili sa Singapore. Doon napatunayan ni Paul ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa isang gawain ng simbahan, binuksan niya ang puso na tanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Di nagtagal ay naging bahagi silang mag-asawa ng praise and worship ministry doon. When I receive God in my life, when I put God as a center of my life, alam ko na parating maganda yung patutunguhan ko. Nanumbalik si Paul sa kanyang bayan upang maglingkod sa Diyos, bagay na suportado ng kanyang misis. Sabi sa akin ni Lord, yung word ko importante. Kasi sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I have my plans for you." May plano na siya. Huwag yung plano natin. Kasi I'm sure mabibigo tayo pag nasunod yung plano natin. Magmula nang magkaroon ng relasyon sa Panginoon, nakalaya si Paul mula sa lahat ng galit at nagamot na rin ang mga sugat sa kanyang nakaraan. Paul almost missed achieving true success because he lived his life apart from God. He did his own thing. But when he repented and accepted Jesus as his Lord and Savior, he found true success. That is doing what God has called us to do, fulfilling what He has purposed in our lives, using the gifts He has given us. True success is when God is pleased with us and says, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Thank you all for watching. We hope that you have been inspired and given renewed hope by all the stories we featured on the show. God bless you more and more. Bye-bye! Ngayong Martes, Nasa ganitong chapter ba ang buhay mo? Parang pinapagalitan na, parang pinapalo. Kaya doon naitanim sa akin yung takot. Nag-decide na naman akong lumayas. Gusto ko nang hiwalayan yung boyfriend ko talaga kasi parang mas gusto ko na siya.
Tapos bigla niya sinabi sa akin na meron siyang asawa. Paano mababago ang chapter ng kanilang buhay? Alamin yan sa What's Next? Tampok sa The 700 Club Asia. Martes alas 12 ng gabi sa GMA.